Pag-usapan naman natin ngayon ang vector components. So by definition, in two dimensions, the vector components of a vector A are perpendicular vectors A sub x and A sub y that are parallel to the x and y axis respectively, and add together vectorially so that vector A is equal to vector A sub x plus vector A sub y. So, titignan natin dito yung component ng vector A. So, nakikita naman ninyo yung vector A dito na meron siyang pagitan dun sa x component or dun sa x direction na theta. So, dito sa vector A na ito, meron siyang component dun sa x direction at saka sa y direction. Ito yung vector A sub x at saka vector A sub y. Ang ibig sabihin kasi ng component is a projection. Kumbaga, ito ay anino. Okay. Anino. Kung nandito ka sana, nandito ka, at titignan mo yung vector A natin, meron ang makikita mo is ito, parang ito. Itong A sub x na yan. At kung nandito ka naman, ang makikita mo naman is yung A sub y. Yan, kung nandito ka, makikita mo ito. Okay, so, yun yung component. Yun yung sinasabi na tinatawag na component of vector A. So dito, pwede nating i-write kasi ganito yung una kanina. Okay? So pwede natin siyang i-write into this. Pwede lang, pareho lang ito dito. Ito lang kasi is nasa parallelogram law kasi ito. Tapos ito is head to tail or your triangle law. Pareho lang ito dito. Okay. So ngayon, paano natin kukunin yung A sub x at saka yung A sub y? Take note, meron tayong angle theta dito. Okay? So, alam natin na yung angle theta natin dito is naka-adjacent side niya yung A sub x at saka opposite side niya yung A sub y. So, lagi nating alalahanin yung sine, cosine, at saka yung tangent natin or yung SOHCAHTOA. Kasi i-apply natin dito since ito is right triangle. Okay, nagpo-form siya as right triangle. Okay? So, kukunin muna natin yung A sub x. So, alam natin na ang A sub x is equal to the adjacent side over the hypotenuse or the AX over A is equal to cosine theta. So, simplify natin, magiging A sub x is equal to A times the cosine theta. Ganun din sa y. Pero dito sa y kasi is opposite. Since opposite siya, so, sine ang gagamitin natin. So, ito yung AY which is the opposite, tapos yung A hypotenuse. Okay? So, yung AY natin, kukunin natin is transpose mo lang ito dito. So, magiging ganito siya. A sub y is equal to A times the sine theta. So, tignan na natin dito sa mga susunod pang example natin. So, ito lang ang lagi nating tatandaan. Ito yung mga vector natin. Ito. So, ito yung mga vectors natin yan. Yung mga ito. Yan. Okay? Yan. At saka ito. Kung nandito yung vector natin, under sa first quadrant ito. First quadrant ito. Okay? So, lahat ng x component niya at saka y component niya is positive. So, x points right is positive and y points up and it is positive also. So, ibig sabihin positive ito, positive ito. Ibig sabihin, positive lahat ng component ng vector na ito. Kung nandito sa siya, first quadrant. Pagdating naman natin dito sa pangalawa, which is the second quadrant, nandito sa second quadrant. So, yung x niya dito, okay, yung component niya sa x is negative. Tapos yung component niya na y is positive kasi pataas eh. Pero pag nandito sa third quadrant, yung component niya sa x
it is negative, and the component here of y is also negative kasi pababa. Dito naman sa fourth quadrant, dito, yung component niya dito sa x is positive, and yung component niya dito sa y is negative kasi downward. Okay? So, tingnan ngayon natin dito sa example na to. What are the x and y components of vector d in the figure below? The magnitude of vector d is 3.0 meters and the angle alpha is equal to 45 degrees as shown. Okay. Tingnan natin na yung vector d natin is galing siya sa east punta ng south. Meaning to say, yung alpha natin dito is negative yan. Negative. Okay, makikita natin yan pagdating natin dito. So, kukunin muna natin yung x component niya. So, paano kunin? So, d sub x is equal to the vector d or d, the magnitude of d times the cosine negative 45. So, transpose lang natin. Okay, yung d natin, gawin natin 3 meters at saka yung cosine negative 45. So, unahin muna natin ito. I-calculate natin yung cosine 45 at saka natin i-multiply dito sa 3.0 meters. So, magiging ganito siya. Yung cosine 45 natin, magiging 0.07. Okay, i-multiply ngayon natin dito sa 3. So, magiging yung d sub x natin is 2.12 meters. Okay, ito. 2.12 meters ito. Meron siyang magnitude na 2.12 meters. Yung d sub x natin. Okay. So, how about yung y? So, ganun din. Gamitin natin yung sine 45. Okay. So, ganun din ulit. Ilagay natin yung d dito. Tapos yung sine 45, i-calculate natin. So, magkakaroon tayo ng ganyan. 3.0 meters, yun yung value ng d natin. And then yung negative 0.07, that is our sine negative 45. Tulad ng sinabi ko, negative siya kasi galing siya sa east, papunta ng south. Okay? So, ang sagot natin dyan is negative 2.12. Negative kasi papunta siya sa negative y direction. Okay? Clear? So, another example. A displacement vector A has a magnitude of A is equal to 175 meters and points at an angle of 50 degrees relative to x-axis. Find the x and y component of the vector. So, ganito siya. Okay? So, ito yung A natin, which is 175 meters. Meron siyang angle na 50 degrees relative to x-axis. So, ito yung x-axis kasi natin dito. So, pag ano siya, pataas siya, ibig sabihin, papunta siya ng north or papunta siya ng y-axis. Okay? So, dito sa vector A natin ngayon, meron siyang magnitude na A at saka A sub x at saka A sub y. Okay? So, paano kukunin yung A sub x para makuha yung x component niya? So, ganun din dun sa nauna kanina, A sub x is equal to the magnitude of A times cosine 50. Okay? So, i-substitute lang natin 175 meters times 0.643. Cosine 50 is 0.643. Okay. So, tapos i-multiply na natin yan. So, magkakaroon tayo ng sagot na A sub x, we have 112.5 meters. Yung A sub y naman, gamitin lang natin yung sine 50. Okay. Wala na siyang negative kasi papunta naman na siya sa y axis which is positive, pataas. Okay. So, again, substitute A 175 times sine 50. Okay. So, yung sine 50 natin is meron siyang value na 0.77. So, if you're going to multiply that one, makukuha natin yung 134.06 meters, which is the component of A sub y.
So, kukunin naman natin yung angle alpha dito sa taas. Pwede natin gamitin ito, yung tangent. Pwede rin natin gamitin yung sine, cosine, yung SOHCAHTOA na sinasabi. Pwede lang yun. Lahat pwede. Pare-pareho lang ang makukuha mong sagot dyan. Okay. So, kung tangent alpha ang gagamitin natin para makuha natin yun, kailangan natin yung kukunin muna yung a sub x at saka a sub y, which is na-solve na natin kanina. So, ito siya. So, magkakaroon lang tayo ng substitute lang natin yung a sub x, which is has a value of 112.5 meters. Saka yung a sub y natin is 134.6 meters. So magka-cancel out na dito yung meters natin. Okay. So since angle naman ang kukunin natin, no? So pag kinalculate mo yan, dinivide mo yan, makukuha mo yung 0.84. So ang mangyayari dito is yung alpha ang kukunin natin. So i-ano natin ito, i-transpose natin sa kabila, i-divide natin dito. So magkakaroon tayo ng tangent raised to negative 1 times 0.84. Pag nakikita kayo ng ganito, tangent raised to negative 1, automatic shift tangent yan, shift tangent. Okay? So pag pipindutin nyo yan sa calculator mo, makukuha mo yung alpha is 40. O kaya, pwede rin naman natin gamitin yung pinaka shortcut nito, na since 90 degrees ito, ima-minus lang natin itong 50 at yun na yung makukuha natin dito. So 40. So pareho lang. One way din ito kung paano natin i-check. Kung tama yung sagot natin dito. Kung pareho lang yan, tama, ibig sabihin tama yung sagot natin. Okay? So, kayo nga, sample exercise. Yan. A jogger runs 145 meters in the direction 20 degree east of north. Ibig sabihin, galing siya ng north, papunta ng east. Na ibig sabihin yan. Yan yung displacement ng vector A natin. And then 105 in the direction of 35 degrees south of east. So, galing siya ng east, papunta ng south. So, pababa. Ngayon, pababa. Yan yung displacement ng vector B natin. So, using the components, determine the magnitude and direction of the resultant vector C for these two displacements. Okay? So, gusto kong makita yung mga sagot ninyo. So, yung unknown natin, we have C at saka yung angle theta. Yung sagot pag sa C is 155 meters. Kung nakuha mo yan, ibig sabihin, tama yung solution mo. Tapos yung theta natin is 29 degrees. Okay? So, practice lang kayo. Huwag magsawang mag-solve. Okay? See you in the next